Magandang araw mga kababayan. Nabunyag na nga po ang tunay na pagkatao ni Ramel Madriaga. Nalaman na ng kampo ni Vice President Sara kung sino po yung nasa likod nito. Sino yung nagbabayad, sino yung gumagastos, at kung sino po ang gumagawa ng script. Sabi nga ng abogado na si Atty. Panilo, malatrilyanes ang estilo ng script ng pagkikwento ni Madriaga. At dahil desperado na sila mga kababayan, pati po yung mga legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment, kasama po si Atty. Pua at si Atty. Masuniak, ay gusto nilang ipatanggal. Nako, talagang desperado na masyado po itong taga House of Representative. Alam kasi nila na talagang walang mangyayari po sa kanilang impeachment. At lalo pang tumataas mga kababayan ang response sa survey na gustong manalo si Vice President Sara. Ito, pakinggan natin ang kwento ni Atty. Paminilo at ni Atty. Rowena Guanzon. Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. Kasi they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, aside from that, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha, di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya is attracted to money, di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya laban kay VP Sara dahil anti-corruption advocate. Talagang ang hirap po paniwalaan. Tama po yun mga kababayan Ini- natin. Talagang mahirap paniwalaan ang kwento ni Madriaga. Lalong-lalo na, legit na certificate po, mga pagpapatunay at may mga witness mismo na magpapatunay dito si Madriaga ay talagang hindi po nagtrabaho kay Vice President Sara. At may mga CCTV kopya pa, naku po mga kababayan natin. Talagang sunog na sunog po sila Ang dyan. sabi ni Ko, At dahil desperado na po, mga kababayan, itong mga miyembro ng grupo ng House of Representative na ma-impeach si Vice President Sara, ngayon gusto nilang ipatanggal si Atty. Pua at Atty. Monsayak na mga legal counsel ni Vice President Sara. Siyempre, sino magkasabwat? Yung mastermind na napakaraming utang. Ito po, si Luis Tro. Ridon, they cannot be witnesses and lawyers at the same time. Mm. He made mention about witnesses because looking back to the 2024 inquiry by the Committee on Good Government, it appears na nagkaroon ng participation si Atty. Monsayak Mm. at si Atty. Poa, no matter how slight in the alleged process in the utilization of the confidential fund. Having said so, there is a possibility that the prosecution might be calling Atty. Monsayak and Atty. Poa to the witness stand, no? Remember that these two are either COS or spokesperson of either the OVP or the DepEd, no? I am not certain anymore which is which, no? Basta, what is important, they were people who are associated to the VP during the period when the alleged misuse took place, no? Mm. So talagang nagpapakita po na takot po sila. Takot po sila kasi matatalino po yung nasa legal team ni Vice President Sara. Kaya lahat ay sisilipin po nila para mabawasan ang magaling at matalino na mga miyembro ng legal team ni Vice President Sara. Bakit pa nila kailangan, mga kababayan, na ipatanggal itong mga legal team ni Vice President Sara kung sila ay nakakasigurado na kaya nilang ipa-impeach si Vice President Sara? Di ba? Nung 19th Congress, miyembro na po yun ang legal team ni Vice President Sara. Si Atty. Pua. So there is a very big possibility if represent sila ng prosecution as witnesses, perhaps as hostile witnesses. And if that happens, and we allow their entry of appearance as lawyers of VP, pwedeng ma-raise yung rule ng privileged communication between a lawyer and a client, which means na lahat ng pinag-usapan ng abogado at ng kliyente
within the definition of the attorney-client relationship cannot be divulged in court because it is protected by the rule on privileged communication, no? So dito nang gagaling yung sinasabi ni Kong Ridon na conflict of interest. How can you be a witness and a lawyer at the same time, no? Because if that So bakit hindi nila pinatanggal yan nung 19th Congress? Nung naunang impeachment nila. Kasi nung time na yun, nakasigurado po sila na kaya nilang i-impeach si VP Sara dahil may malaki po silang pondo. So ngayon, medyo nag-aalangan po sila, mga kababayan po natin, dahil mukhang wala na po silang mailalabas na pera para ibayad na mapa-impeach sila si Vice President Sara. At talagang itong mga ebidensya na pinipresent nila against po sa ating Vice Presidente is obvious naman na talagang fabricated lang. Mantakin mo ha, ngayon pa lang sila maghahanap ng witness, ngayon pa lang sila maghahanap ng ebidensya, fishing expedition, na kung saan is ongoing na po ang impeachment against kay Vice President Sara. Sabi nga ni VP Sara, itong gusto nilang pagpapalabas kay Madriaga is talagang isang bagong teknik na naman nila ito, yung mga pinagbabawal na teknik. Habang sila po ay naghahanap ng karagdagang ebidensya o habang sila po ay nag-iimbento ng panibagong ebidensya laban po kay Vice President Sara. Kaya hindi ito dapat mangyari at sigurado gagawa yan sila ng mga panibagong hakbang kung sakali man, lalo na kinasuhan na po si Madriaga para hindi makasalita at hindi makasagot sa mga posibleng tanong laban sa kanya. Kaya siguro gusto nilang mapalabas. Alam mo, mas nakakatakot pa pag nasa labas si Madriaga. Kasi anytime pwede nila ipagkurgor. At least pag sa BJMP, maraming gwardya. Kaya kung ako kay Madriaga, total, nagsinungaling siya. Total, no, delikado ang kanyang buhay. Sinasabi niyang may banta. Mas pipiliin niya na siya ay manatili na lang sa loob ng kulungan. Kasi pag hinugot siya ni Dilima, ni Jokno, at itong mga makaliwang grupo at komunista, nako, delikado ka na, Madriaga. Lalo na ikaw ay nagsisinungaling. Mukhang masyadong malakas ngayon ang bintahan ng illegal na kontrabando. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan po natin at kung kayo po ay nakasunod sa mga balita, iba't ibang lugar ang may mga natagpuan ng mga lumulutang na ganito po, yung mga illegal na pulburon. May sa Ilocos, may sa Bataan, may sa Zambales. Nakarang araw lang, kung hindi ako nagkamali, sa dagat din yon, yung na-stranded, no, yung speedboat. I don't know kung nahuli nila yon. Ito bago na naman ngayon, sa airport na naman. So, dito mo makikita na talagang bultuhan yung pagpasok ng supply ngayon. Minsan may mga nasa cargo na uhuli po. So, patunay, sa dami ng pumapasok sa ating bansa ngayon is talagang in demand yung pulburon ngayon. So, paano masabi ni John B. Crimolia na wala na or kaunti na lang yung illegal na pulburon na nangyayari sa ating bansa? Yung pagmamayabang niya na wala daw pong politiko na gumagamit ng shovs. Ay alam niya yan, siyempre, mayaman siya. Walang politiko daw na protector ng pulburon. O, sinabi niya yan, no? Dahil siguro hindi sila nag-iimbestiga o hindi nila ginagamit ang kanilang intelligence and confidential fund para malaman kung sino yung mga involved. Protector man ito, gumagamit man ito, o sila mismo yung talagang nagtutulak, kanilang organisasyon mismo. Ayun sinasabing walang EJK, totoo yun. Walang EJK na nangyayari sa gobyerno ni Bongbong Marcos ngayon kasi hindi naman po sila nagpupos na manghuhuli ng mga durugista. At yung sinasabi nila na safe yung ating bansa, siguro hindi lang ako makapagsalita na hindi safe yung ating bansa ngayon. Talamak yung durugista at mga kriminal. Pati kayo rin na nanonood ng video ito. Alam ko na kayo ay ramdam nyo na hindi na po tayo safe ngayon. Unlike nung Duterte administration. Ito baha ang supply ngayon. Kung saan-saan na lang may nakikita po silang nahuhuli. Pero nasaan na po yung mga mastermind at mga handler ng mga sindikatong ito.